Again, Book of James, chapter 1, 26 to 27. Basahin ko sa Tagalog, sa Santiago, sa Magandang Balita, Biblia. Ito pagkasabi. Pwede tayo tumayo? Pinapagana sa salita ng Diyos. Verse 26. Kung inaakala ni man na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Verse 27, ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dugis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Let's pray. Lord, dalangin namin na tulungan niyo po kami na unawain ang iyong mga salita at bigyan niyo kami ng pusong mapagkumbaba na handang tanggapin yan ang iyong mga pagtutuwid at patuloy nawa na lakaran namin ang iyong kalooban. Pagdalangin sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Pwede tayo makupo. So, ang ating aralin ay may title na Test of True Religion. Test of True Religion. O ang pag-eksamina ng isang totoong relihiyon. So, karamihan ng mga Kristiyano, hindi nila kinakategorize ang Christianity as religion. May narinig na ba kayo ng gano'n? Sasabihin nila, Christianity, kami born again. Hindi religion ang aming pinapalaganap. Diba alam ko nakakarinig na kayo ng gano'n? Hindi to religion, kundi sasabihin nila, ito ay relationship. On the other hand, okay naman, may tama naman doon. Naiintindihan din natin dahil yung iba, ang pagkakaunawa kasi nila sa religion, ang religion daw, pag sinabing relihiyon, ay man-made. Gawa lang ng tao. Siyempre, pag sinabing gawa ng tao, parang may tayong yung mga Kristiyano, may alam din, dito sa tao, sa Diyos to. Ganun ang mga Kristiyano. Again, in some sense, may tama naman. Pero, kung hindi natin ika-categorize ang Christianity bilang religion, saan natin ika-categorize ang Christianity? Kung hindi natin sasabihin na ang Christianity ay isang religion, alam ko, di ba, nakarinig na kayo ng gano'n? Ang Christianity, hindi ito religion. O sige, anong category ang Christianity? Kung hindi siya religion, so, saan mo siya ika-categorize? Diba? So, babalik pa rin tayo, yes, ang category na ibibigay natin sa Christianity ay religion. That's a religion. And, maging dito sa talata natin, si James, di ba may binanggit siya na relihiyoso? Maging relihiyoso. Maging si James, ang Christianity ay kinakategorize niya na religion. Okay? Pero ito, meron nga lang true religion at false religion. Yes, ang Christianity ay talagang religion. Pero, meron nga lang true religion and false religion. Pero by the way, ano bang ibig sabihin ng religion? Diba? Katulad sa sinabi ko kanina, sabi ng ilan, yun daw ay pag sinabing religion, man-made, pero kung isa-search natin, kung iba-browse natin kung ang ibig sabihin ng religion, at ibibigay ko yung ibang mga definition ng mga dictionary, pero babasahin ko lang itong ating definition. Sabi ni Gemini, kailan si Gemini, lagi niyo tinatanong. Religion is a system of
Faith and worship involving shared beliefs, rituals, and moral codes, often directed towards a divine power. It serves to provide purpose, community, and an explanation for the origin of life. So kung yun ang ibig sabihin natin ng mga tao sa definition ng religion, yes, makategorize talaga natin na ang Christianity ay religion. Bakit? Di ba meron faith-based, di ba? Faith. Merong faith. Merong involved na beliefs, mga rituals, tapos moral. Meron tayong moral code as a Christian. Right? Tapos naniwala tayo sa divine, which is si God. Divine God. And ina-explain din ng Christianity ang origin ng life. Na tayo naniniwala tayo, hindi tayo galing sa unggoy, di ba? Saan ba kayo galing? Siyempre sa nanay nyo. Ako sa nanay ng nanay ng nanay nyo. At uugatin natin kila Eva at Adan. At saan magaling sila Eva at Adan? Yes, kay God. Sinasagot natin yung mga ganong mga questions. Pero sabi sa Merriam-Webster Dictionary, sabi doon, the service and worship of God or the supernatural. Ito, pag sinabing religion, ito yung service ng mga tao o worship ng mga tao sa Diyos or supernatural being, which is God. Sabi naman ng Oxford Dictionary, sabi doon, the belief in and worship of a superhuman controlling power. Again, involve yung belief. Kaya nga, ang Christianity ay makakategorize natin as a religion. Ayaw man natin sa hindi, ang Christianity ay isang religion. Pero again, katulad si James, binasa natin, maging ang Christianity, kinakategorize niya as religion. But right now, I just want to argue na ang tanging totoong relihiyon ay Christianity. Kasi maraming religion sa mundo, di ba? Maraming religion sa mundo. Kaya nyo ba magbigay ng ilang mga religion sa mundo? Buddhism. Yes, Islam. Yes, part ng Christianity rin ng Roman Catholic. Judaism, Hinduism. Okay? Part din ng Christianity di kasi. Okay tayo, okay. Mga denomination. Pero yun ay iba't ibang mga religion. Di ba nabanggit ko naman sa inyo, at alam niyo naman, na before ako maging Kristiyano, ako ay hindi naniniwala sa supernatural being. Ako ay atheist before. Pag sinabing atheist, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, sa mga spiritual things, ganun ako dati. Pag ang usapan, multo, hindi ako naniniwala sa multo kasi atheist ako eh. May mukhang multo, pero yung dati hindi ako naniniwala sa multo. Pero natatakot akong magsiya paggabi. Hindi, bata ako. Pero nung ako ay atheist, hindi ako naniniwala sa multo. Sa mga spirit, hindi rin ako naniniwala sa espiritu, na ako mayroong espiritu. Hindi rin ako naniniwala sa mga angels. Hindi rin ako naniniwala noon sa mga demons. Naniniwala ako sa pure natural o pure naturalism. Ibig sabihin, walang spirit world. Material things lang ang meron. Yun ang paniniwala ko before. At lalong hindi ako dati naniniwala kay God. Pero, nung meron nag-share sa akin ng gospel, nagbigay sa akin ng ilang mga argument about kay God. Siguro ibibigay ko sa isang argument patungkol sa Christianity. Ay yung morality. Isa sa mga magpapatunay
na merong Diyos ay tayo ay mga tao o created being or human being na merong moral code. Tama? Mahirap kasi argue eh. Naniniwala tayo saan? Sa tama at mali. Naniniwala tayo na mali ang pumatay. Di ba? Okay? Naniniwala tayo. Moral code yun, moral code. Kasalanan na pumatay. Kahit nung panahon ni Jesus Christ, kasalanan ang pumatay. Kahit pumunta ka saan, nung panahon nila Abraham, kasalanan ang pumatay. Kahit pumunta ka sa China, masama ang pumatay. Kahit pumunta ka sa ibang mga bansa, masama ang kasalanan ang pumatay. Pag pumunta ka sa Mars, pagdating mo ba sa Mars, hindi naman sama pumatay? Ha? Di ba masama pa din? Kahit kailan, kahit saan, alam natin na kasalanan ang pumatay. Pwede bang may panahon na okay lang ang pumatay ng tao? Di ba hindi po pwede? Yung panahon nga ni Hitler, during their time, kinoconsider, bagamat na-brainwash niya yung mga tao, kinoconsider na ang killing or murder is a sin. Kasalanan. Tanong, saan galing yun? Saan galing? Saan galing yung ating idea na masamang pumatay? Ha? Diba? Saan galing yun? Diba galing saan? Tayo lang ba? Sa atin lang ba galing? Hindi. Galing yun sa nag-create sa atin na banal. Okay. Walang iba kundi ang Diyos. Isa pang argument na po pwedeng mag-convince sa bawat isa sa atin na totoong merong Diyos ay yung biogenesis. Paano pa sa biogenesis? Narinig nyo na ba? Ha? Sa science, biogenesis. Ano ba ibig sabihin ng biogenesis? Ha? Bio means life, di ba? Kapag nag-aaral kayo ng biology, di ba? Biogenesis, ibig sabihin, simula ng pero ang belief ng ang paniniwala ng biogenesis, maging mga scientists, ito rin ang pinapaniwala, karamihan. Biogenesis, ang ibig sabihin nun, life only came from another life. Ang buhay, ang kaya lang mag-produce ng another life, walang iba kundi ang merong life. Halimbawa, yung halaman, kaya niya mag-reproduce, di ba? Sa magitan ng bihi, tapos tutubo, tapos dadami. Okay? Dahil meron siyang buhay. Halimbawa, yung mga hayop, mga aso, kaya nilang mag-reproduce. Bakit? Dahil meron silang life. Yung bato ba? Bato. Nakita na ba kayo bato tapos ng itlog? Nakita na ba kayo bato tapos ng anak? Nakita na ba kayo bato tapos nag-reproduce? Nakita na ba kayo bato tapos nagkaroon ng buhay? So, life only came from another life. At observable yun. Ibig sabihin ng observable, natutugayan natin. Di ba nakikita natin na ang buhay ay galing lamang saan? Sa merong buhay. Na-observe nyo na ba na merong non-life, walang buhay, nakapag-produce ng buhay? Meron na ba kayo na-encounter? Halimbawa, non-living organism. Hindi organism yung pag non-living, sorry. Non-living things. So, yun, sorry. Thank you. Non-living things nag-create ng living organism. Naka-observe na ba kayo na gano'n? Ha? Di ba? Di ba? Agree ba kayo na totoo yung biogenesis? Na life, agree ba kayo na sa biogenesis na life only came from another life? So, agree kayo doon. At observable yun.
Pero ito, alam nyo ba, kami noon, mga atheists, especially yung mga naniniwala sa evolution, sa Big Bang, ang paniniwala namin noon, ang life galing from non-life. Na ang buhay nag-start from the rock, bato, from Big Bang. Yung Big Bang ba yung pagsabog ba, may buhay ba yun? Saka ang question dun, di ba malakas, kung totoo yung Big Bang, malakas yung pagsabog. Tanong, saan galing yung pagsabog? No? Saan galing pagsabog? Dito nga lang sa atin, di mo, kung without energy, without power, without, and naniniwala mo, maging tayo, mga scientists, naniniwala na until now, ang universe nag-expand, ibig sabihin, patuloy pa rin ang pag-expand, paglawak ng universe. Ibig sabihin, kung meron naman talagang pagsabog, sobrang lakas nun. Tapos saan galing? At kung galing tayo sa Big Bang, galing tayo sa pagsabog, galing tayo from non-life, naging life, paano nangyari? Etong phone ko, cellphone ko, darating ba yung time, bagamat di ba, meron na siyang, di ba, may AI na siya, may artificial intelligence, pero darating ba yung time, etong phone ko na to, darating ba yung time, na mag-i-evolve to, etong mismo, ito lang hawak ko, ito darating ba, gaano katagal, bago to mag-evolve? Into robot. Kasi gano'n ang paniniwala ng mga diba? By means of time, chance, from single cell, naging ikaw na yan. That's why, right now, ngayon, naniniwala na ako na merong Diyos. Ngayon naman, nung naniwala na ako sa Diyos, ang problema, maraming Diyos. No? Diba? Buddha, Diyos daw siya. Si Muhammad, sinasabi niya si Allah daw yung Diyos. Ang question ko naman nung naniwala na akong merong Diyos, sino naman yung Diyos na totoo? And again, katulad sinabi ko kanina, I will argue na ang only true religion, walang iba, kundi Christianity. Sa magitan ng dalawang bagay. Siguro I will try to prove that Christianity is true by means of these two things. Una is Scripture, the Bible. Totoo ang Christianity dahil sinasabi ng Biblia. Okay? At ang Biblia ay Word of God. Paano natin nasabi na ang Biblia Word of God? Alam niyo ba, na sa Bible, merong more than 300 plus na prophecy. Pag sinabing prophecy, yung mga hula. Para pag hula kasi supply, di ba? Pero propesya. Pag propesya, yung talaga ito. Merong 300 plus prophecy na nangyari sa buhay ni Christ. At marami pang mga propesya na mga kaganapan sa lumang tipan na pinrapisay ng Biblia. Maging ang mga propesya sa bagong tipan. At kaya natin nasabi na ang salita ng Diyos ay, o ang Word of God ay salita ng Diyos, o ang Bible ay salita ng Diyos. Then sinasabi yun ng Biblia. Dahil maraming mga propesiya ang natupad saan? Sa Biblia. At 300 plus doon natupad sa buhay ni Jesus Christ. At ito pa, siguro bigay lang ako sa inyo, yung Biblia nagbigay sa atin ng mga accuracy regarding to science and archaeologies.
Dati yung mga tao hindi naniniwala kay King David. Pero noong 19th century BC, sa Tel Dan Stele, na-mention yung House of David, na-confirm ng archaeology, ng mga archaeologists, na totoo na merong nabuhay na David. Meron silang mga artifacts na nahukay na totoo. Sino? Si King David. Si Hezekiah, ganun din. Si Pontius Pilate. Sabi ng mga ilang mga skeptic na mga scholar, hindi daw totoo si Pontius Pilate. Pero one time, nakita nila kung tawagin yung Pilate Stone. Natagpuan nila sa Caesarea na nagpapatunay na totoo si Pilato. Remember si Pilato? Yung nag-judge kay Jesus Christ kung siya ba ay execute or not. Noon, hindi sila naniwala kay Pilato, pero nakita nila yung Pilate Stone ng mga archaeologists. Ngayon, naniwala sila. So, ang Biblia, salita siya ng Diyos. Bakit? Dahil sa mga propesiya na natupad. At pangalawa, kaya natin sinasabi na ang Biblia ay salita ng Diyos, okay? Dahil sa mga accurate na mga details niya, especially sa history, sa mga tao, sa mga political people, sa mga hari, etc. Okay? And then, so I hope na convinced na kayo na Christianity ay totoo. Pangalawa, na magkukonvince sa atin na ang Christianity ay totoo, walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Yung works ni Jesus Christ, yung resurrection ni Jesus Christ, at yung kanyang mga salita. Yung mga ginawa ni Christ, ang magpapatunay sa atin, na Christianity ay totoo. By the way, si Jesus Christ, hindi siya fairy tale lang. Kasi ang akala ng ilan, si Jesus Christ ay fairy tale. Totoong person si Jesus Christ. At totoo siyang namuhay. Maging ang mga non-Christian historian nagpapatunay na si Jesus Christ ay totoo. Katulad nila Josephus, etc. Nagpapatunay na totoong namuhay si Jesus Christ. Hindi siya fairy tale, ha? Hindi siya katulad, di ba, pag nagkukwento ng fairy tale, once upon a time. Hindi yan. Okay? Dahil totoong tao, sino? Totoong naging tao ang Diyos sa persona ni Jesus Christ. And then yung kanyang muling pagkabuhay, nagpapatunay na ang Christianity ay totoo dahil sa resurrection ni Christ. Di ba na-discuss ko naman na before? Kaya totoo ang Christianity dahil si Kristo muling nabuhay sa mga patay. Alam niyo ba, sabi ng mga, tawag dito? Ng mga atheists, sabi ng mga agnostic, hindi daw totoo na si Kristo muling nabuhay sa mga patay. Sabi nila, hindi totoo. Nag-hallucinate lang yung mga tao during that time. Feeling nila dahil mahal na mahal nila si Christ. Tapos nung namatay, meron sila nakita ibang tao, kamukha lang ni Jesus Christ. Nag-hallucinate lang sila. Ang problema, sabi ng Biblia, sabi ni Paul, maraming naka-witness sa resurrection ni Christ. Mahigit 500 katao. Pwede ba na yung 500 katao sabay-sabay nag-hallucinate na nakita nila si Christ? Pwede ba? Pwede siguro single person, mga 3, 5 nag-hallucinate.
sa isang bagay. Pero yung 500. Tapos yung hallucination nila, iisa lang. Di ba, pag yung mga tao nag-hallucinate, iba-iba? Diba? May mo, 500 katao sabay-sabay nag-hallucinate, tapos iisa lang yung hallucination. Pwede ba yun? Hindi mo pwede. Kaya isa sa mga argument na matibay na ang Christianity ay totoo. Dahil si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay at wala ng ibang Diyos na nagkatawang tao na namatay at muling nabuhay. At remember yung sinabi ni Jesus Christ sa John 14:6, sa 1:14, sabi niya doon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Sabi sa ibang translation, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus Christ, sa Tagalog, ako ang daan, I am the way, ako daan, I am the truth, ako ang katotohanan, at ang walang makakaparoon saan? Sa Ama. Meaning, walang makakaparoon sa langit, kundi sa pamamagitan nino? Ni Jesus Christ lang. Kung totoo si Jesus Christ na nabuhay sa mga patay, papagawa natin yun. Nakita ka na ba ng tao na nabuhay sa mga patay? Pag meron ka nakitang gano'n, di ba? Kung ano yung sabihin niya, maniniwala ka, di ba? Di ba? Yung na-witness mo na tao na matay, pinatay siya. Tapos nilibing pa. Tapos after 3 days, muling nabuhay. At sinabi niya, ito, sabi niya, maniniwala ka ba dito? Kung sinabi ito ng taong muling nabuhay sa mga patay, siyempre maniniwala ka. Ang sabi niya, I am the way, ako ang daan. Okay. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Hindi ka po pwede pumunta sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Sa tingin niya, ang tinuturo dito ni Jesus Christ. Na ang kaligtasan, exclusive lang, kanino? Sa Kanya. Na hindi ka po pwede ba yun? Okay, sasamba ko kayo. Kay Buddha. Tapos sa langit, hindi naman ako pupunta, pwede ba yun? Sasamba ako kay Allah. Tapos sa langit ako pupunta. Kung totoo itong sinabi ni Jesus Christ, sa langit ka pupunta? Kapag sumamba sa ibang Diyos, kanino lamang yung daan patungo saan? Kay Jesus Christ. Kaya ang kaligtasan, exclusive lamang kanino? Kay Jesus. By the way, mahirap itong tanggapin lalo sa panahon natin. Grabe naman yan, kayo lang ligtas. Hindi ako sabi niya, si Jesus Christ. So sabi mo si Jesus Christ. Okay? Hindi ko naman sinasabi na si Jesus, hindi ako ang nagsabi na kay Jesus Christ na nakaligtasan. Hindi ko sinabi yan. Sino nagsabi? Si Jesus Christ. Alam niyo ba sabi ni C.S. Lewis? Ito. Sa statement ni Jesus Christ, ito yung pwede natin conclusion. Siya ba ay nagsisinungaling? Sa tingin niyo, nagsisinungaling kaya si Jesus Christ? Pwede rin daw na si Jesus Christ ay baka naiibang? O sabi niya doon, lunatic. Sa tingin niyo ba naiibang ba si Jesus Christ? Kung nagsasabi siya ng totoo, pipili ka lang doon. Kung ayaw mong paniwalaan to, pumili ka lang doon. Si Jesus Christ kaya ay sinungaling? Lunatic kaya siya? Naiibang ba siya? Kung totoo yung sinasabi niya. Kung totoo yung sinasabi ni Jesus Christ, ano pagkakaunawa niyo dito? Christianity lamang ang merong kaligtasan. At sa papaano paraan? Sampalatayaan yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Calvary.
At ngayon, dito na tayo sa ating talata. Dito na tayo sa James. Pag-aaral natin itong verse 26 and 27. Bigyan niyo ako ng 15 minutes to discuss this. Okay? So, unang bagay, I hope nabigay ko na sa inyo yung argument na totoong merong Diyos at ang totoong Diyos walang iba kundi kanino? Si Jesus Christ lamang. Merong totoong religion at meron ding maling religion. Ang totoong religion lang ay Christianity. Bakit? Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi niya sinabi na isa ako sa mga daan. Pupwede ka naman dito kay Buddha. Pero pwede rin sa... Hindi niya sinabi yun. Gumamit siya ng definite article na the. Ano sabi niya doon? I am the way, the truth, and the life. Hindi niya sinabi na isa ako sa mga daan. So yun, shortcut ako din. Hindi niya sinabi na isa ako sa mga daan. Pwede shortcut sa akin, pero pwede na naman sa iba. Ang natataki at ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kanino? Kay Kristo lamang. That's why ang true religion walang iba kundi Christianity. Pero ito, yes, Christianity is true. Pero yung problema, yung mga sumasampalataya kay Jesus Christ, parang hindi makita sa kanila na totoo yung kanilang religion. Di ba? Maraming, kapag sinabing Christianity kay Jesus Christ, natiwala naman yung ilan na totoo ang Christianity, pero kapag nakita yung buhay ng isang Kristiyano, parang hindi talaga totoo yung Christianity. Kaya ngayon, titignan natin, para masabi natin na yes, Christianity is the true religion, dapat itong mag-manifest. Saan? Sa buhay natin. Para masabi natin na totoo ang Christianity, dapat makita ito sa ating buhay. Basahin natin Verse 26. Kung inaakala niyo man na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Okay? So, ang manifestation ng true religion at sa buhay natin ay paano? Kung alam natin mag-control ng ating dila o ng ating bibig. Again, in connection pa rito sa short temper, di ba? Yung pinag-aral natin last time. Kaya, yes, Christianity is the true religion. Pero dapat mag-manifest yun sa buhay natin. At isa sa pwede nating makitaan ng totoo ang Christianity sa buhay natin kung paano tayo magsalita. Di ba? Tanong, kamusta ang iyong pananalita? Lahat ba na pumapasok sa isip mo, sinasabi mo agad? Pag gano'n, medyo may problema ka. Kapag lahat ng pumasok sa isip mo, sasabihin mo. Yung hindi mo man lang sinasala, hindi mo na pinag-iisipan, basta kung anong pumasok, wala akong pakialam sa kanila. Basta kung anong pumasok dito sa aking isip, sasabihin ko. Kapag hindi mo pinag-iisipan muna ang bawat mo sasabihin mo, may problema. Isa sa mga question ko, bakit kaya tayo, di ba, ang galing natin makipag-usap sa ibang tao, ang husay natin makipag-communicate sa iba, ang galing natin magsalita sa iba, pero bakit sa mga kasama natin sa bahay o sa mga mahal natin sa buhay, ang harsh natin magsalita? Di ba? Sa ibang tao, ang galing mo magsalita, di ba? Very comforting ka pa, magsalita, very encouraging ka pa. Pero yung mga sama kamag-anak mo, kasama mo sa bahay, iba ka magsalita, ang sakit. Diba?
Sa iba, ang tino mo makipag-usap, pero pag sa mga mahal mo sa buhay, kasama mo sa bahay, mga kapatid mo, parang kang hibang. Tapos sabi mo, Kristyano ako. True yung religion namin. Pero kapag nakikipag-usap ka sa mga kamag-anak mo, grabe ka magsalita. Nagmumura ka pa. Kamusta yung ating pakikipag-usap sa ibang tao? Actually, yung sa ibang tao, hindi yung totoong test, hindi yung totoong test ng totoong way kung paano tayo magsalita. Ang test, kung totoo yung ating pananalita, kung paano natin kausapin yung mga mahal natin sa buhay. Masakit na nga, di ba? Pasigaw pa. Basahin ko lang sa Colossus. Sabi dito sa Colossus chapter 4, verse 6, sabi ni Paul, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang inyong pananalita sa kanila. Ano sabi ni Paul? Sikapin natin bilang isang mga Kristyano, gawin natin yung best natin na yung ating salita ay laging kaaya-aya at kapaki-pakinabang. Sabi pa doon, at matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong sa inyo. Kapag may nagtatanong sa inyo, umayos kayong sumagot. Okay? Huwag pagalang, huwag galit, huwag bastos, makipag-usap. Yung iba magalang, di ba? Nag-uupo naman pero galit. Yung iba naman, sarcastic. Opo, susunod na po. Ano pa po yung boss? Ano pa po, boss? Kaya, bilang isang mananampalataya, isa sa mga test talaga ng totoong Kristyano, ay ating bibig. Diba sabi ni Jesus Christ, ang nagpaparumi sa isang tao, hindi yung pumapasok sa kanyang bibig. Sabi ni Jesus Christ, kung ano yung kinakain mo, hindi naman talaga nagpaparumi sa iyo. Di ba kasi maraming mga religion, bawal kainin ito, bawal kainin yan. Di ba maraming mga ganong mga religion. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa isang tao. Ano ang nagpaparumi sa isang tao? Kung ano, lumalabas sa kanyang bibig. Kung ito ay kapanirang puri, sinungaling, manluloko. Yun ang nagpaparumi sa akin. Sabi doon sa Kawikaan chapter 12 verse 18, ang matalas na pananalita ay sumusugat sa damdamin. Di ba totoo nga, no? Di ba sakta ko na ako? Di ba mga ganong mga drama, no? Sakta, kasi sa katotohanan, yung pain, kapag sinuntok ka, pag gumaling yun, okay na. Pero, yung sabihan ka ng masasakit na salita, kahit sa panaginip mo, kumabalik. Naiisip mo pa, sabi, wala talaga akong kwentang nilalang, sinabihin din ako ng ganun. Di ba? Kaya ano sabi doon sa Kawikaan, ang matalas sa pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit ang magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Pero kapag, listen, kapag ang tao ay maganda makipag-usap, kahit masama yung kanyang damdamin, gumiginawa. Naka-encounter na ba kayo? Ito, sarap kausap niya ng tao na ito. Ito, yung kausap yan. Na-stress ako yan. Sumasama lang yung loob. Bilang isang mananampalataya, dapat ganun tayo. Sa ganon, makita na tayo ay totoong mga mananampalataya at ang ating relihiyon ay talagang totoo. Bagamat totoo ang ating relihiyon natin, Christianity, pero sablay yung mga yung mga relihiyoso. And then Ephesians chapter 4, verse 25. Sabi nito,
Efeso 4:25, sabi doon, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo ay bahagi ng iisang katawan. Magsabi na tayo ng totoo, di ba? Huwag natin lokohin yung isa't isa. Kasi minsan ayaw natin magsabi ng totoo kasi ayaw natin masaktan. Pero sa katotohanan, pag nalaman ng isang tao na niloloko mo na siya, mas masakit yun. Di ba? No? Ayaw ko sabihin sa kanya yung totoo kasi pag sinabi ko yung totoo, masasaktan siya. Sa katotohanan, kapag hindi mo sinabi ang katotohanan at nalaman niya na totoo yun, mas masakit yun. Okay? Kaya dapat, ang sabi dito niya, no? Huwag na tayong magsinungaling sa isa't isa. And then letter B. Bilang isang, para masabi na tayo ay totoong mananampalataya, totoong relihiyon yung ating sinasampalatayaan. Verse 1-7. Ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kanilang kahirapan. So bilang isang mananampalataya, dapat nandoon yung pagtulong natin sa ating kapwa. We try our best. Okay, as long as we can, listen, as long as kaya natin tumulong. Pwede naman tayo tumulong. Pero syempre, limited lang naman tayo. Pero basta meron tayong may tutulong, tumulong tayo. Saan doon, sabi daw? Tumulong saan? Sa mga ulila at sa mga byuda. Pag sinabing byuda, ito yung mga, ano kayo isang ng byuda? Yung mga namatayan ng asawa, wala ng asawa. Yun na dapat tulungan. Lalo na yung mga may edad. Yun ang sinasabi ng Biblia na tulungan, dapat tulungan. Siyempre kawawa naman, may edad na, tapos namatay na yung asawa, tutulungan natin. Hanggang maaari. Yung mga tao na dapat natin tulungan, tulungan natin. Pero syempre dapat, huwag din naman tayo sobra-sobra sa pagtulong, baka hindi na natin sila natuturuan ng tama. Di ba parang sinasanay na lang natin. So, eto bilang isang mananampalataya, dapat nandoon yung pagtulong natin sa kapwa. At mas nakikita talaga sa atin na totoo yung ating reliyon kapag tayo ay tumutulong sa kapwa. Pagdating sa pagtulong, medyo hesitant tayo dahil sasabihin natin, ako nga, marami akong pangangailangan, tutulong pa ako. Di ba? Yun ang kadalasang natin. Bakit ko siya tutulungan? Bakit ko siya bibigyan? Ako nga mismo nangangailangan. May mga ganun tayong mga hesitant kaya hindi tayo tumutulong sa kapwa. Tama? Pero ito, sabihin ko sa inyo, kahit ikaw na yung pinakamayaman na tao sa buong mundo, may pangangailangan ka pa. Di ba? Kahit ikaw na yung pinakamayaman na tao sa buong mundo, may pangangailangan ka pa din. Kaya hindi rason na may pangangailangan na tayo, kaya hindi tayo tutulong. Naalala ko yung sa school namin dati nung high school ako, dito sa Sacambales, sa National High School, sa Sacambales National High School, meron doon naka-paint o naka-lettering na quotation. Ang sabi doon sa quotation, walang mayaman na hindi nangangailangan at walang mahirap na hindi kayang magbigay. Totoo naman yun. Walang mayaman na hindi nangangailangan at walang mahirap na hindi kayang makapagbigay. Totoo yun. Yung pagtulong sa kapwa, yung pag-help, yung pag-give, hindi yun matter sa kung ano yung nasa bulsa natin. But ito ay matter kung ano yung nasa puso natin. Ang pagtulong naman sa kapwa, hindi naman basihan nun kung magkano yung laman ng ating bulsa, kundi ano yung laman ng puso natin. At bilang isang mananampalataya, we are called by God na maging matulungin. As long as we can. Yung iba naman hesitant, ayoko na tumulong kasi naloko na ako minsan. Pero huwag naman gano'n. Huwag natin sabihin na lang yun na, bakit pa niloko ka, hindi ka natutulong? Ibig sabihin, magiging hindrance na yun.
Maging wise ka, yun ang dapat. Hindi sa huwag ka nang tumulong kasi naloko kang minsan. Kailangan lang maging wise ka para hindi ka na maloko. Okay? Huwag natin sabihin rason, ayoko na tumulong sa kapwa kasi marami ng taong nandoko sa akin. Hindi ka kasi wise. Maging wise ka. Okay? Para hindi ka maloko. Huwag mong irason na maraming naloko sa'yo. Kung ba maraming naloko sa'yo, hindi ka natutulong sa kapwa. Tama? Parang sa mga tao lang yan, di ba? Yung iba ayaw na, ayoko na sa mga lalaki. Lahat ng lalaki. Niloko lang ako. So, ibig sabihin no, pagkit niloko, ibig sabihin, lahat na ng yung general mo na at the same time. Ayaw mo na magtiwala sa tao kasi naloko ka ng minsan. Ganun ba yan? Yeah. Ganun din sa ating pagtulong sa kapwa. Hindi pagkit naloko ka minsan sa pagtulong mo, ibig sabihin hindi ka nagtulong sa iyong kapwa. Okay? And then, dito tayo sa relihiyon, pangalawa, relihiyon na hindi pinuput into practice. Ano ang tawag sa mga taong nagsasabi na sila ay Kristiyano, relihiyoso sila, pero hindi nila ay sinasagawa yung ating mga pinag-usapan? Una, letter A, sabi doon, self-deceiving. Self-deceiving. Verse 26a, sabi doon, kung inaakala ninyo man na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Listen. Di ba, napag-usapan natin last week. Pag sinabing self-deceiving, pag niloloko mo yung sarili mo, grabe ka mga na yun, no? Ang daming lolokohin, sarili mo, lolokohin mo. Kapag sinasabi mo na ikaw, Kristiyano ka, pero ganyan pa rin yung ugali mo. Grabe ka pa rin magsalita. Ang sama mo pa rin, hindi ka pa rin nakikinig sa salita ng Diyos. Tapos sabihin mo, religious ka, niloloko mo sarili mo. At kapag niloloko mo sarili mo, grabe ka ang mga Diyos. Di ba? Tuloy mo sa sarili mo, lolokohin mo. Ha? Kung naloko ka na ibang tao, medyo maintindihan ko pa yung kamangmangan mo eh. Pero sobrang kamangmangan na. Kapag yung sarili mo mismo, niloloko mo. Kapag sinasabi mo, religyoso ka, at sinasabi mo na totoo yung religion mo, pero grabe ka magsalita sa kapwa, niloloko mo yung sarili. At grabe ka mamangin mo. Okay? And then, pangalawang bagay. Kapag ikaw, sinasabi mo na totoo yung religion mo, pero hindi mo pinuput into practice, you are worthless. Wala kang kabuluhan. Sabi doon, verse 26b, walang kabuluhan ng kanya pagiging religyoso. Worthless yung pagiging religious mo. Walang kwenta yan. Walang kabuluhan yan. Sayang ang pagiging religyoso mo. Okay. Kung sinasabi mo na ikaw Kristiyano, pero hindi ka naman nakikinig. Hindi mo naman na-apply yung mga natutunan mo. Hindi ka naman tumutulong sa kapwa. Sabi doon, walang kwenta. Walang kabuluhan ang iyong pagiging religious. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya, totoo kang mananampalataya, at sinisikat mo na i-apply yung mga sinasabi ng Diyos sa Biblia, ito ang katayuan natin. Verse 27a, ang pagiging religyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng Diyos, ng ating Diyos, ay ano? Verse 28, explain ko lang, pure and undefiled. Pure and undefiled. So, yung pure sa Greek, kataros, yung undefiled, amiantos, itong dalawang Greek word na to, pwede siyang ma-translate into pure. Itong two Greek word na ito, pwede mo siyang ma-translate into one word, that is pure. Kapag ikaw, Christian ka, ina-apply mo ang Christianity, yung katuruan ng Biblia, sa buhay mo, you are pure. Sabi ng talata natin. At ang ginamit na Greek word ay dalawa sa pag-identify ng isang word na pure. Sabi doon, kataros at amiantos. Alam nyo ba, again, pwede natin i-translate ito sa isang word na English that is pure. Pero may dalawang focus ito. Ano yung una? Yung kataros, ang focus nito yung absent of impurities. Pure in a sense, there is no impurities.
walang madumi. Malinis in a sense na madumi. Pero ito, yung amiantos, yung focus niya, yung resistance of defilement. Ibig sabihin nun, yung malinis siya at hindi siya madudumihan. Wow! Kapag ang Krisyano daw, in-apply yung tinuturo ng kanilang relihiyon sa kanyang buhay, nakikita sa kanyang totoong relihiyon, at the same time, siya ay pure. Pure in a sense na na walang impurities, pure in a sense na meron siyang resistance of defilement. Kapag ang isang mananampalataya ay talagang nagsisikap na lumakad sa kalooban ng Diyos, mapabatid naman ng mga tao sa paligid niya yun eh. At kung ikaw, Kristyano ka, at sinisikap mo na isagawa yung mga tinuturo ng Biblia, alam ng mga tao yun. At kahit pagbintangan ka ng ibang tao, hindi sila maniniwala. Bakit? Kilala ka nila eh. Di ba? Yun ang gustong sabihin ni Paul. Malinis ka na, tapos kahit merong manira sa'yo, hindi maniniwala yung mga tao. Kumbaga, meron kang immunity. At magiging masama pa yung nagbibintang sa'yo. Ganun ang mangyayari kapag ikaw ay totoong relihiyoso. Kasi malalaman ng mga tao, naalala ko dati, kwento ko lang sa inyo. Nung ako ay binata pa, bilig ako sa mga sapatos. May mga bibili ako ng mga sapatos. Marami ako binibili sapatos. Pero binibili ko lang sa ukay kasi original na mura pa, di ba? So, dami kong shoes dati. Pero ito one time, meron sa trabaho namin, ako nakwento ko na sa inyo doon. Meron sa katrabaho namin na wala ng sapatos. Tapos ang pinagbibintangan niya, ako pala. By the way, nagpapastor na ako noon Pero working, hindi pa ako full-time na nagpapastor. Nag-work pa. At nawala yung sapatos niya, ang pinagbibintangan niya, ako, kasi ako lang din pumasok doon sa room na yun. Yung mga katrabaho namin, hindi siya pinaniwalaan. Bakit? Siyempre kilala naman nila ako. Bakit ko? Hindi ko na nakawin yun. Alam niyo, hindi ko na pinagtanggol yung sarili ko. Hindi ko na in-explain, hindi ko yan. Hindi ko na pinagtanggol yung sarili ko. Yung mga kasama ko sa trabaho, natawa na lang. Yun ang sinasabi ni James. Kapag ikaw ay totoong mananampalataya, malinis ka. At alam ng mga tao yung kahit sabihan ka ng masasama, may mga bintang sa'yo, hindi nila paniniwalaan yung bakit alam nila kung sino ka. Diba? Meron kang resistance. Okay? Meron kang immunity from mga bintang, Pero kung ikaw, sablay-sablay yung buhay mo, lagi ang tamang hinala sa'yo. Diba? Bintang kahit wala kang ginawang masama, diba? Sa'yo palagi. Bakit? Sablay yung buhay mo, hindi mo ina-apply eh. Diba? Kapag Kristyano ka, tapos hindi mo inaayos yung buhay mo, kapag may nawala sa bahay ko, agad dinahanap. Kahit hindi mo naman kinuha. Diba? Pero kapag maayos ka, may mawala man sa bahay, wala kang sa choice. Okay? Hoy, may nawala sa bahay. Ay, hindi magagawa na yan. Bakit? Nag-church yan nagsisimba yan Pero kung ikaw, pasaway ka, may nawala sa inyo, ang number 1 suspect ikaw. Okay? Pero kung sinisikap natin, may apply. Di ba? I hope na you get the point of Apostle James. Or, brother ni Christ na si James. So, at ang pinaka best example, walang iba kundi si Jesus Christ. Remember si Jesus Christ? Humarap siya kay Pilato. Ano sabi sa kanya? Nandiyan sa text. Sabi doon sa Lucas 23 verse 4, sinabi ni Pilato sa mga punong pari at mga tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Wow! Ganun si Jesus Christ. Wala silang makitang kasalanan, kamalian kay Jesus Christ. Sana ganoon din tayo, pag inarap tayo. Yan. Mabait yan, okay? Innocent. Ganun sana,
Hindi, nako, tsura pa lang, makasalanan na ito. So dapat bilang sa mananampalataya, we must imitate Christ. Kaya kung tayo, hindi pa tayo mananampalataya, tumalikod tayo sa kasalanan natin, sumunod tayo kay Jesus Christ, sumampalataya tayo sa Kanya, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, maging Panginoon natin siya, at ano? Makikita si Kristo sa atin. Tayo lahat ay tumayo, tayo manalangin. Let's pray. Amin dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa oras ito. Salamat sa pagkakataon na kami nakapag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin na patuloy na ang iyong mga salita ay kumilos at manguna sa amin. Salamat sa paalala. Dalangin namin na bigyan niyo kami ng pusong mapagkumbabaan na handang tanggapin ang iyong mga pagtutuwid. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.